Sabi nila, ang manok ay kumakahig at tumutuka para lamang mabuhay. Ngunit sa presentasyong ito, hindi manok ang aking tinutukoy. The media that I choose is the documentary of Miss Cara David entitled Isang Kalahig, Isang Tuka, where it tackles the life of poor Filipino people who eats pagpag or a discarded food. It sounds sad, terrible, and yes, very impossible. But this is the reality under poverty. This documentary tackles the complexity of life of the Filipino people. It's a life battle between hunger, poverty, power, health, education, and the poor governance of the Philippines. Thus, it is significant to human experience as it is not just happening in the Philippines, but also happening in the real whole world. Let me support my insights. First, number one, from the documentary, we have this focus on this Ate Joyce, wherein she's a mother, and she has 4 children. Well, I think one of my first insight is that because this is happening because of the poor family planning. Well, we have this idea na pag mas madaming anak, mas madaming mag-generate wealth or mas madaming mag-aalaga sa'yo pagtanda. But I think this is only possible if you have the wealth already and if you have the money enough to support your children even if malaki na sila and sa paglaki nila. Pero in the case of Ate Joy she is or they are in poverty, so nag-anak pa siya ng madami. That's why mas madaming anak, mas madaming pinapakain. My number 2 insight is the lack of support of the government agencies. Well, nakita ko sa video na hindi ko naman ginajudge, but I think walang tumutulong sa kanila. And I think tinulungan lang sila because na-documentary siya ni Miss Cara David. And this is this is unfair for them kasi nga we are generating tax every day. Pero saan napupunta yung mga tax na yun? Hindi sa mga Pilipino, kundi sa mga bulsa ng mga government officials. And this is very sad kasi nga katulad nila Ate Joyce, dapat napaprioritize nila even yung mga basic needs nila ng government. Pero walang nangyayari kasi nga hindi napupunta sa taong bayan ang tax na para sa atin. So napansin ko sa video na nung huli lang nila inabutan sila Ate Joyce or binigyan ng mga food kung kailan na Cara David na. Or in fact, dapat nakita na nila to noon kasi nga they are in a barangay and I think walang tumutulong sa kanila and tumulong lang sila because of Miss Cara David and hindi sila na-recognize because of their poor background. Well, yung sa food waste is focused sa mga pagpag. Ayon lang naman sa United Nations Environment Program or the UNEP is umaabot ng 1.5 billion tonelada ang nasasayang na pagkain noong 2022. And this is very sad kasi mas madaming nasasayang na pagkain, mas madami ring nasasayang na mga crops, mga meats, and all of these. Kaya mas madami ding basura. Mas madaming pagkain, mas madaming basura ang natatambak, mas yung environment natin is hindi na very safe, na-flood or binabaha tayo because of our waste or especially our food waste. And I think this should have an action kasi I think this 1.5 billion na toneladong pagkain is hindi tama. And yeah. Well, my last insight is the concern of their health. Well, nakita ko sa video, no judgment, but nakita ko na they look so malnourished, they have a lot of wounds, and it looks like doon na lang talaga sila kumakapit sa pagpag. Kaya yung body nila is they look unhealthy. That's why yung concern ng health, syempre sino ba naman ang kakain ng pagpag? I mean, they syempre them kasi nga wala silang choice. Pero realistically, sinong kakain na tao ng pagpag
kung meron nakahain na iba. Well, this nata-target yung concern ng health ng mga nasa laylayan or nasa poverty, kasi nga mas pinipili nilang kumain ng pagpag, mas nire-risk din nila yung health nila dito sa pagpag or sa mga discarded foods.